inyong lahat. Iginagagalak po ng aming tanggapan ang kagawaran ng kagalingan palipunan ng lungsod ng Maynila o Manila Department of Social Welfare na buong pusong manguna sa pagtataas ng watawat bilang salisan ng ating panata na maglingkod ng may malasakit, integridad at pag-asa sa bawat Manilenyo. Ating pong formal na sisimulan ang seremonya sa pag-awit ng lupang hiniran sa pangunguna at kumpas sa Ginoong Ryan Tiksay at Binibining Rosalina Tuayong and Ministers of Hope kasabay ng saling ng Banda ng Maynila. Kasunod po nito ang panalangin na pangungunahan ni Binibining Nicole Mabalot. Ito naman po ay susundan ng panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas sa pangunguna ni Binibining Rachel Gonzalez. Pagkatapos nito ay sabay-sabay po natin aawitin ang awit ng Maynila sa saling muli ng Banda ng Maynila. Ito naman po ay susundan ng panata sa Bagong Pilipinas sa pangunguna ni Binibining Danchel Salonga. Pagkaraan naman po nito ay pag-awit ng himno ng Bagong Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng ating programa, magbibigay ng mensahe ang tagapamahala ng kagawaran ng kagalingan ng panlipunan ng lungsod, Director Jake De La Fuente, na siya rin magpapakilala sa ating punong lungsod, ang kagalang-galang Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso para sa kanyang lingguhang mensahe. Ako po si Ira Marie Quintos, isang manggagawang panlipunan, tagapamuno ng programang ito at sa ngalan ng aming tanggapan, inaanyayahan ko po ang mga kapwa ko lingkod bayan na tumindig para sa pambansang awit ng Pilipinas. Inaanyayahan ko po ang lahat na sandaling iyo ko ang ating mga ulo at taimtim na damhin ang presensya ng Panginoon. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw at pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin upang muling makapaglingkod sa aming kapwa, lalo tigit sa mga nangangailangan. Sa pagtataas namin ng watawat, naway magsilbi itong paalala sa aming panata bilang mga lingkod bayan na maglingkod ng tapat, may integridad at may malasakit sa bawat mamamayan. Patnubayan mo po ang aming mga pinuno upang sila ay pagkalooban ng sapat na karunungan, lakas at malinaw na pagpapasya para sa ikabubuti at ikagaganda ng aming lungsod at ng lahat ng nasasakupan nito. Bigyan mo rin po kami ng pusong handang umunawa, kamay na handang tumulong, at isip na bukas sa pagkakaisa at pagtutulungan. Sa bawat hamon na aming kaharapin, naway manatili kaming matatag, disiplinado at may takot sa Diyos. Gawin ninyo kaming instrumento ng kapayapaan, katarungan at pag-asa para sa aming komunidad. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming hinihiling ng may buong pananampalataya at pasasalamat. Amen. Atin pong itaas ang kanang kamay para sa panunumpalang katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa, na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa.
Muli, itaas ang ating kanang kamay para sa panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa nakakarami. Tatahakin ko ang landas ng tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa ito ay kinakailangan, tayo na tulong-tulong na maunlarin ang mahal nating bayan. Dito, aking ipinakikilala ang tagapamahala ng kagawaran ng kagalingan panlipunan ng ating lungsod, Ginoong Director J. De La Fuente. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating pong butihing alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Boss, magandang umaga po. Sa ating pong Vice Mayor Chi Atienza, Secretary to the Mayor Lieutenant Sarkal, City Administrator Attorney Wardy Quintos,
Chief of Staff Cesar Chavez, sa mga miyembro po ng Konseho, magandang umaga po sa inyo. Sa lahat po ng kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila at opisyales, isang magandang umaga po sa inyo. Kami po sa Manila Department of Social Welfare, kami po ang departamento na naatasan o mayroong mandato na mangalaga, magbigay ng proteksyon sa mga matatanda, bata, kababaihan, solo parent, PWD, at sa lahat ng uri ng sitwasyon o anuman may aberya man o biglaang pangangailangan. At sa ilalim po ng pamumuno ni Yorme noong July 2025, noong nakaraang taon, kami po ay nagpatupad ng citywide curfew o yung Executive Order number 2, kung saan po kami po ay nakapagligtas at nakapagbigay ng proteksyon sa 2,705 na mga minor de edad, lalo na po pagka 10 oras ng gabi. At bahagi po nito, yung pagbibigay proteksyon din po namin sa mga PWD at mga solo parent, yung mga kababayan po natin sa lungsod na Maynila na mayroong disabilidad at mga magulang na mag-isang nagtataguyod ng kanilang mga pamilya. Dito po, meron po tayong rehistradong 59,000 na PWDs kung saan nakapagbigay po tayo sa kanila ng amelioration noong nakaraang taong po, July 2025 hanggang Disyembre ng 173,202,000 pesos. At para naman po sa solo parent na meron po tayong rehistrado na solo parent sa buong Maynila na 16,165 solo parent kung saan nakapagbigay na rin po tayo ng allowances nila na 48,800,000. Yan po ay sa pangunguna ng ating alkalde. At ngayon po, bilang bahagi din po ng aming mandato, ang pangangalaga sa mga naging biktima ng sunog, bagyo, o anumang pong uri ng kalamidad, yung pagpapakain po sa kanila na agaran. At ito po, sa kasalukuyan po, mula July hanggang taong kasalukuyan, kahapon lang ho, nung Sabado, nung gabi, may sunog po sa Barangay 101 sa may Tondo, District 1. Meron po tayo ngayon, kasalukuyan, natulungan o nabigyan ng tulong sa sunog na 9,500 families, 34,100 individuals, kung saan nakapag-release na po tayo ng 75,800,000 pesos bilang tulong sa kanila. At gusto ko po sanang bigyan din sa ilalim po ng pamamahala ni Yorme, nagkaroon po tayo ng agarang pagtulong o yung tinatawag naming half-day payout. Nasunog ka ng umaga, sa hapon, may pinansyal na tulong ka na at meron kang material assistance. Kung dati po, ang binibigay lang po nating material assistance ay food boxes lang. Ngayon po, meron na po tayong hygiene kit, sleeping kit, family kit, at kitchen kit. Kompleto po yan. Yung family kit po na yan, meron na po yung sa matanda at bata. Meron na po nga lahat yan, damit nila, pati panloob, kasama na po yan. Ayan po. At bilang bahagi din po ng pangangalaga natin o pagtugon sa mga batang Maynila, ito po maganda. Nung nakaraang January 12, taong kasalukuyan, sa pangunguna po at inisyatibo po ni Yorme, naglunsad po tayo ng libreng gatas para sa mga mag-aaral sa daycare center, kung saan katuwang po natin ang Manila Health Department at nakikinabang po ang 21,651 preschoolers natin sa daycare center na meron po tayong 467 daycare center sa buong Maynila. At sa kasalukuyan po, meron na po tayong 389,718 na Yorme bottles na naipamigay na o distributed. Pero kung isasama po natin yung kaninang umaga, bali po papatak na siya ng 411,369 bottles distributed sa buong Maynila po. At bahagi din po niyan, nandiyan po yung mga taga Manila Manpower namin, ang MMTC namin, kung saan nagbibigay po kami ng libreng skills training sa Manila Manpower dito po sa Aroseros at dito po sa Tayuman. Yung mga pangunahing kurso po namin, marami po siyang kurso
Pero mga pangunahing kurso po namin dyan, katulad ng barista, hair cutting, massage therapy, housekeeping, food and beverage, at marami pa pong iba. Nakatatlong graduation na po kami at nagkaroon po kami ng 1,400 graduates at sa kasalukuyan po, meron kaming enrolled na 207 na mag-aaral o estudyante dito po sa Meta-Human Center namin. Yan po. At nandito rin po yung mga taga Manila Boys Town Complex. Kasama po namin sila. Yung mga daycare teacher po namin, na umaga pa lang, gising na, yan, dyan po lahat sila. Okay. Sa Manila Boys Town Complex po, meron po kami doon 4 na institusyon. Luwalhati ng Maynila, Poundling, yung Kids Zone, Boys Home, Girls Home, at Kamada, bali 5 po. Pero pinaka-highlight po namin doon, yung luwalhati ng Maynila. Meron po kami total na 1,165 na wards o client na inaalagaan po sa Manila Boys Town Complex. Ang pinakamarami po sa amin doon, yung mga matatanda, na mga abandonado, walang kamag-anak, nakukuha namin sa bangketa, nakukuha namin sa ospital. Sila po ngayon doon ay 565 na. Kung noon po, pag minamamatay kaming mga senior citizen, ibinabalot na lang po nila sa puting tela. Pero ngayon po, hindi po obra yung kay Yorme. Ang gusto po ngayon ni Yorme at ginagawa po namin, binibigyan po namin sila ng dissenting libing, matinong paglalagakan, maayos na pananamit sa huli sandali ng kanilang buhay. Marami pa pong iba na bahagi po ng aming paglilingkod. Lalo na po kung merong emergency, lahat ng klaseng aberya sa buhay ng tao. Kami po sa Manila Department of Social Welfare, hindi po kami perpektong departamento. Mas lalo na po ako, hindi po ako perpektong tagapamahala. Pero sa araw-araw po ay patuloy at paulit-ulit namin gagawin na magserbisyo ng tama at wasto sa mamamayan ng Maynila. At bago po ako magtapos, pahabol lang po, nakalimutan ko, doon sa disaster. Ay dati po yun 10,000 lang yung totally damage sa sunog. At 3,000 lang yung partially damage o water damage. Dahil po naunawaan ni Yorme ang kalagayan nila at mataas na ang bilihin. Ginawa po ni Yorme 10,000 to 15,000, 3,000 to 5,000 na tulong po sa lahat ng biktima ng sunog. At sa umagang ito, ibinibigay ko po sa inyo ang tao po na nagbigay din po sa akin ng pagkakataon upang tumayo sa inyong harapan at upang makabalik at makapaglingkod sa lungsod ng Maynila. Ang alkalde ng lungsod ng Maynila, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Gawa ka na? Tama rin. Tatapos ng Pebrero. Alam niyo, huwag sayangin ang panahon. Ang yamang nawalay ay maaaring magbalik. Ngunit ang panahon na nagdaan ay di na may babalik, sabi sa Kartibia. Ayan o, typical J. De La Puente. O, palakpakan na. At 10 ng kanyang mga kasamahang maraming aibag. O, kasi po, totoo naman po yung lahat ng sinabi ni J. De La Puente, Director. Naglalagablab pa yung sunog, nandun na po ang MDSW. Kaya, pamisan-misan, pag nagkasabay-sabay ang aberya, hindi na ho sila talaga nakakatulog. Kasi magluluto, maghahanda, magbibigay, maglilista. Tapos siyempre, hindi mo naman masisisi ang taong biktima, mainitin ang ulo, mainipin, confused. That's why I always tell them and to our medical department na ang taong nasa distress will never ever listen to logic or malilito talaga ang tao. Kaya tayong mga nasa pamahalaan, marapat lamang na humaba ang ating pasensya at pangunawa. Kasi ulitin ko ulit, wala na yata ang pinakamasarap na trabaho sa buong mundo.
maraming trabahong malaki ang sweldo. Pero ito yung uri ng trabaho natin na kung saan nakakita ka ba naman nakakatulong ka na sa kapwa. Umulat, bumagyo, magkaroon ng dilubyo, akisi at rentang may sweldo ka. Hindi ba naman napakasarap noon? Kaya naman talaga pong ipinagkakapuri ko si Director J. De La Puente at ang ating mga MDSWD employees. Wala sila dyan. Magagaling ho yan. Totoo po yung sinasabi niya, 21,000 every other day. Ang nutrisyon ng mga bata sa lungsod ng Maynila ay tinugon ng pamahalang lungsod ang panawagan ayon sa resulta ng datos or data ng National Nutrition Council, ng NDA at ng DOH na yung malnutrisyon sa Pilipinas, hindi sa Maynila lang sa Pilipinas ay lumalala. O mas madalit salita, stunting. Yun daw yung English nun. Si Bambi mukhang hindi rin nag-mantikilya to nung araw. Hindi ka batang star, nakakalimutan mo pahiran yung pandesal ng mantikilya. But now, you can see, I think some of you here are from Manila. Nakikita ninyo yung sigla, lusog at excitement ng mga batang pumasok kasi meron silang your milk. Anyway, thank you very much. Thank you very much sa inyo. Palakpakan natin. Katandem niya ng MDRRMO mga batang amog. Kasi ang kamadaling araw, gising. Thank you rin nga pala may tinagubilin ako sa kanila sabi ko. Alam mo, napapansin ko, puntahin tayo ng mga taga-ibang lungsod. Mangyari ba, maraming dahilan. Kanya-kanyang dahilan. Yung iba, nakikipisan sa kalsada natin. Tapos maya-maya magluluto. At kung minsan kung ano pa ginagawa. Yung iba naman, inaabangan yung mga tanso ni Engineer Randy Sada. Yung mga kuryente niya. Nahuli naman ng mga ngayon. Ngunit, yung mga taong walang masisilungan, bata, matanda, sabi ko, pilitin yung yakapin. Pagkamat hindi yan atin, pero ipagkapwa-tao na natin. Kaya po dumarami ang populasyon sa Manila Boys Town. Sa bata, at lalong-lalo na yung mga senior citizen natin na medyo pinabayaan na ng kanilang mga pamilya. Tandaan nyo, tatanda rin kayo. Una-una lang yan. But then again, as your city government, through the leadership of J. De La Puente, yun na, tangan-tangan po natin. Bagay na pinagpapasalamat ko naman sa ating Manila Health Director Grace Padilla, regularly binibisita ng ating mga medical frontliner para kalingain din ang kanilang kalusugan. Thank you very much, Grace Padilla. To all of you here, good morning. Meron po akong nabisita doon sa going back to Manila Boys Town. Medyo yung poste po natin, kasing edad yata ng Boys Town. Talagang tumubod na. Sabi ko kay Engineer Andres, lambingin mo nga yung Meralco, baka kung po pwede. Yung mga poste nilang, kasi ginagawa na po ng Meralco ngayon, correct me if I'm wrong the way I look at it. Yung mga kahoy na poste ay pinapalitan na ng mas sturdy materials, which is in this case, concrete and metal. Yan ang nakikita natin ngayon. Sabi ko baka po pwede makadisgrasya tayo ng poste para maayos ulit yung
kable ng kuryente sa Boys Town. And with that, today, we have a visitor from Juan Meralco Foundation, Jeffrey Tarayao, President of Juan Meralco Foundation. Represented by Ms. Grace Noche, Program Manager. Ma'am. And Joy P. Mendoza, Senior VP and Head Central Business Area. Represented by Peter Paul Garcia, Relationship Manager. Ella Blanca Caparas, Relationship Manager. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po nila kasama si Judith. Uy, marami-rami na kami nabayad, ha? Tuwan-tuwa daw yung Meralco ngayon. Nakakabayad na yung Maynila. Laki na utang natin sa kanila, 300 milyones. Nung nag-assume ako eh. Yung isang health center nga ni Padilla, nung I think August, hindi pa ako nakakahinga eh. Naputulan eh. Pero mabait naman. Sabi ko, steady lang kayo. Bigay lang kayo ng bigay ng kuryente. Magbabayad naman kami. But I'm happy. Thank you very much, Paul. Thank you very much sa iyo. Nakaka-update na tayo. Pero at least wala na tayong Judith sa Maynila, sa Manila Water, sa internet, sa telepono. Name it. Meralco na lang kasi medyo malaki yung Toscas. But then again, I just like to thank you on behalf of the people of Manila sa pang-unawa nyo sa amin, sa aming obligasyon. Pagamat yun ay mga nagdaang panahon, I will recognize it. But today, we are very grateful again, hearing the call of our City Engineer Andres na Malagayo Boys Town. Yung mga nakanyanggan yung poste ron, todas na yun. Magre-retiro na dahil bibigyan tayo ng bagong poste ng Meralco. And soon, may awa ang Diyos through mabubuo na yung buong programa. Department of Agriculture, BPI, Bureau of Plants, TESDA, City of Manila, private sector, and institution. Soon, we may. Kasi from Singapore, to Bulacan, noong isang araw, tingin ko mabubuo na yung konsepto, inaayos na ni Chief Cesar Chavez, ang ating Chief of Staff, soon or maybe latter part of this year, we can now produce our own food in the city of Manila through Manila Boys Town. Mayawa ang Diyos. So again, to Meralco Foundation, thank you. Para Manila Logistic, Jeff Del Rosario, Team Leader, Mike Publico, Staff, and Manny Marsan. To our Vice Mayor, members of the City Council, at shout out sa lahat ng regular employees. Although, ginawa ko na to, dahil nangyayari naman to, but this time around, maayos pa naman yung uniforme nyo, di ba? Maganda pa, di ba? Malinis pa. Diba, linguma, huwag nyo lang paglinis-nisin. Sulsihin ninyo. Pero malinis pa yung uniform nyo, no? Maganda pa naman, eh. Dami sa inyo, may hassle pa, eh. Iba nga lang, parang tuba na. Dinagaan ng panahon. Maganda pa. Yung ID niyo naman, kahit hindi ako nakapirma dyan, ID pa rin yan. Tama ba? We've been trying to do this for the past weeks, and I would like to, thank Paul, our city treasurer, Georgette, our budget officer, and Jonathan, our city accounting office. Imbis na
bili ko kayo ng bagong uniforme, minabuti ng inyong lingkod na ibigay na lang sa inyo ng cash, yung 7,000. Papapasana all ka na lang, alam. Yung mga umapila na yun, J.O. yun. How I wish. Kaya sabi ko sa inyo, bakit kami nag-isip ni Paul, nag-meeting ni Paul? Kasi gusto ko pati J.O. sana ay COS. But the thing is, it is not allowed by law. Kaya it's not because I don't want to give you. I'm really trying to do my best to really maneuver our fiscal situation. And so far, nagkakaroon na ng magandang traction simula January 1. So far, ayaw ko lang ipagpaunat, ma-excite. Baka mawendang na naman tayo o yari na naman. But I would like to inform all 8,543. Today, 90% of you, pwede nyo nang kunin yung 7 bulik. Muntik pa ako mag-abono. Yung 7, minabuti kong cash na lang muna para kahit pa paano, kasi yung iba sa inyo, tingnan mo yung nasa wakali mo, yung nasa kanan mo, before you know it, may problema sila sa loob ng bahay. May pangangailangan. Kaya mas minabuti kong i-cash na lang para kahit pa paano, may mabubunot kayo ngayong linggong ito. Para sa inyo. Next year, tingnan natin kung manuluma na ang uniform ninyo. Kaya, lalaban nyo lagi yan, ha? Di ba aling luma? Huwag lang dugyot. Uli na, di ba aling luma? Huwag lang. Pagka nag-ninis-nis, sulsihin ninyo. Yan naman ang sinasabi lagi ng nanay ko. Pero, ito ang merong magdo-double whammy rito. May magti-triple whammy. Kasi, napagalaman namin ni Paul, ni Georgette, ni Jonathan, noong 2021, may 10 employees na hindi nakakuha ng clothing allowance. Noong 2022, may 62 employees ang hindi nakakuha ng 7,000. For whatever reason, I don't know. But, sabi ko nga sa inyo, di ba, naririnig nyo naman dito, more than naririnig nyo sa kalsada, sisinupin ko, pipilitin kong mag-inam. Nasiyasat namin, kawawa naman. Diba? 2023, 131 employees hindi nakakuha ng 7,000. May 6,000 dito, 2,000. Ano yung 6,000 dito, Paul? 23? 24, 6,000 din. 181 employees. Ngayong 2025, 679 employees. O ngayon, malamang ikaw yun. Tahimik ka lang kasi baka nabali mo na, ayaw mo maibali. O pumanatag ka na. Nasaan ka man ngayong umaga? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na palo ka. Ay kasi, due naman for you. Why not? Ba't di natin ibigay? Kapwa natin lingkod bayan yung mga. So, kung sino ka man, yung humigit, kumulang 1,000 mahigit na hindi nakakuha ng 21, 22, 23, 24, 25. Makukuha mo na yan. Puntahan mo na si Paul at yung mga takilyera natin doon sa ating opisina. 66,821,000 of taxpayers' money will be distributed as cash for clothing allowance this year.
Yorme, kaming mga JO sa Health Department at COS sa Health Department, hindi pa kami sumisweldo. Matatapos na yung Pebrero. Shout out sa mga hindi pa sumweldo kasi JO at saka COS or Contract of Service. Magalala, yung pera nyo nandiyan lang. Wala kayong dapat ipangamba. Pwede na kayo pumunta kay Cebuana Luwilier. Bakit kayo na-delay? Bakit sila lang? Bakit particular health department? Para sa kaalaman ng iba, as a matter of commitment to you, I've been telling and trying to communicate it to you na the fiscal maneuvering of the city administrations today is really trying to find the legal, proper, or even available so that magkaroon ng kapanatagan ng mga empleyado natin. Ngayon, I personally decided and convinced the health board last year para hindi nagkakaba-kaba yung ating mga nasa JO, sa MHD, at mga ospital or COS. We change the charging. Ito, mga taga-accounting, maintindihan ko. Charging of salary from general fund. Tuwan-tuwa naman ang Meralco dahil may mapagkukunan. From general fund to trust fund ng health fund natin. Nagigets nyo? So, dito dati charge, which is, parang nakita ko parang may mali. Ngunit dito may salapi, nakalutang lang, o dito natin chinarge kayo. Now, having said that, doing that changes some documents. Kaya ako sinabi pumunta na kayo kay Cebuana Luwilier. Dahil pwede nang maisalya. But kidding aside, rest assured, this week, may sweldo na kayo. Kasi talaga nagka-delay sila. Dahil nga, yung papeles, yung charging, yun lang yan. Nothing more, nothing less. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. So, good luck. Another week. Hindi ka pa rin regular. Hindi ka, wala kang shipping eh. Sabayan mo lang ako. Lalayo sa akin. Hindi ka mawawalan. Diba? Hindi ka mawawalan. Paano? Hindi ka mawawalan. Hindi ka magkakaroon. Thank you, Tatay Jess. Thank you, our donors. To my fellow workers, public servant, the people of Manila. About 2 million of them, about 3 million that we may serve today during daytime. Thank you very much sa inyo. Sa pumanatag lagi. Tama si Jay. Hindi po perpekto ang inyong lingkod. Hindi po perpekto ang gobyerno ng Maynila. Pipilitin ko laging maging mahinam, sino, at episyente na makapaglingkod sa ating kapwa. Kaya, muli, buong kababaang loob, nakikisuyo ako sa inyo, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako maging lingkod bayan, maglingkod sa bayan para sa ating mga batang Maynila at kinabukasan. So mag-iingat kayo. I love you. Aldo. Wala kayong mga mister. Wala kayong kawala sa mga misis nyo. Hindi nyo na itatago yan. May announcement. So mag-iingat kayo this week. Wish ko again, be healthy. Stay healthy. I need you.
I really need each and every one of you for our organization to function better. Magandang araw at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you.